So, good afternoon po. Nandito po kayo ulit sa Facebook page po ni Melchizedek Services. So, today po, yung i-discuss ko po sa inyo is about po sa PSA. So, all about PSA po, Philippine Statistics Authority po. So, yung mayroon po siyang birth certificate, marriage certificate, death certificate, at CENUMAR. So, may dalawang part po itong video na to. So, una po, isa-share ko po sa inyo yung informations po about sa PSA, kung paano po magre-request dito, and then yung mga general knowledge po about sa PSA. Yung second part po natin is yung po para sa may mga problema sa PSA. So, yun po yung mga PSA problems natin. So, first part po, yung all about basic knowledge po about sa PSA, and then yung pangalawa po is about PSA problems. So, ano nga po ba yung PSA? So, yung PSA po, katulad po nung nabanggit ko po kanina, so, PSA stands for Philippine Statistics Authority po. Ito po ay yung dati din pong tinatawag natin na NSO. So, dati NSO po siya, National Statistics Office. Ngayon po, Philippine Statistics Authority. So, meron po tayong 4 types ng PSA. Nandyan po yung tinatawag natin na birth certificate. Ito po yung sample ng birth certificate. Ito po yung marriage certificate. Time to pamper your hair. Ito po yung marriage certificate. And detoxify with Tresemme Detox. Death certificate po. Natural antioxidants. Deeply detoxify your hair. At saka po yung CENUMAR. Detox and nourish your daily salon hair. So, ito po yung 4 types natin ng PSA. Una po is yung birth certificate, marriage certificate, death certificate, at saka po yung CENUMAR. So, katulad po nung nabanggit ko po kanina, ito po is yung dating tinatawag lang, ito din po yung NSO dati. So, basically, wala naman po silang difference. Maliban po dun sa seal, dun po sa logo na nakalagay dun sa taas ng document. So, ngayon po, ito po siya. Kung nakikita niyo po, PSA po siya, Philippine Statistics Authority. So, ito po siya, Philippine Statistics Authority. Yung pong dati is NSO, National Statistic Office. So, kung ang document nyo po is NSO pa po yung nakalagay, so, kung dati po, NSO pa po yung nakalagay, kung ang document nyo po sa inyo ay NSO pa po yung nakalagay, so, hindi na po siya valid. Ang dapat po na nakalagay na is yung Philippine Statistics Authority. So, ito po siya. Kung nakikita nyo. So, dati, kung ito na po yung valid ngayon, Philippine Statistics Authority, kung NSO pa po yung nakalagay dito ng mga documents nyo, ibig sabihin po, hindi na po siya valid. So, ang tinatanggap na po ngayon ng lahat ng pagpapasahan nyo ng PSA is yung Philippine Statistics Authority po. So, lahat po nung pinakita ko po sa inyo na sample ng documents, ito po, kung may result po kayo na ganito, so, ito po ay lahat po ay based po sa national records ng birth, ng marriage at ng death ng PSA. So once po na may release po once po na ganito po yung itsura ng PSA nyo at may result, so ibig sabihin po, meron po kayong record sa national record, meron po kayong record sa PSA based po sa national records nila ng birth, death at marriage po. So, ayun, meron po tayong 4 types, birth certificate, marriage certificate, death certificate, at CENUMAR. So, paano po ba kayo kukuha ng PSA at saka po ilang days, magkano? So, una po, meron po tayong iba't ibang forms para po sa pagkuha ng PSA. Kung napansin niyo po kanina, yung pong pinakita ko sa inyo ng mga sample ng documents, may mga color-coded po siya na application form. So, ito po yung mga samples ng application form. Ito po yung mga sample ng application form. Ito po yung sa birth, sa CENUMAR, sa death, at saka po sa marriage. So, isa-isahin po natin. Ito po yung birth, ito po yung application form po sa birth. So, ano po ba yung mga kailangan natin na information pag kukuha po tayo ng birth certificate? So, una po, dito, kailangan po natin yung information nung mismong may-ari ng document po. Yung mismong ikukuha natin ng birth certificate. Kailangan po yung buong information niya po dito. Kasama po yung birthday niya at saka po yung birthplace. Dito naman po sa lower part ng application form, kailangan po natin yung buong pangalan ng tatay
at yung buong maiden name ng nanay niya. So, ayun lang naman po yung mga kailangan natin na information pagkuha po ng PSA birth certificate. Pangalan po nung mismo may-ari ng document, birthday niya, birthplace, and then buong pangalan ng tatay, and then yung maiden name po ng nanay. So, aside po that, meron pa din po tayong pipilapan dito sa likod, yung requester's information po. Ayun lang naman po, requester's information, and then yun lang pong firma. So, yun lang po yung kailangan natin sa birth certificate po. Happy birthday. Next po is yung pong sa marriage certificate. So, ito naman po siya po yung application form na color pink. So, ang kailangan naman po dito is yung pong pangalan ng lalaki, tapos yung pong maiden name ng babae, date at place of marriage po. Eh, yun lang po yung kailangan natin dito sa marriage certificate, and then yung requester's information po sa likod ng application form. So, ito naman po yung application form po natin, certificate, siya po yung color yellow na form. Ang kailangan lang po natin dito is yung pangalan po nung namatay, kailan namatay, at saan po namatay. And then, yung pong requester's information din po sa likod ng form. And then, para naman po dun sa so, ito po yung application form natin, color yellow. So, ang kailangan, ito po, mga information po na naka-indicate dito na mga information po na kailangan yung fill-upan dito sa Senomar is pareho lang po ng mga information na kailangan sa pagkuha ng birth certificate. So, yung pong may kailangan ng Senomar, full name niya po, pangalan niya po dito, and then date of birth, place of birth, and then yung lower part po is name ng tatay at yung maiden name po ng nanay. So, ito pong information ng birth certificate, pareho lang po siya. So, and then yung sa likod po, same po, may requester's information pa. So, ito po, meron po tayong apat na color ng mga application form. Isa-isahin ko po ulit. Ito po yung ating mga application forms. Ito po yung sa Senomar, color green. Ito po yung sa birth certificate, yung parang white. And then yellow po sa death certificate. And then pink po yung sa marriage certificate. So may mga informations lang po tayo na kailangan fill-upan dun sa form. And then yung likod naman po ng form is yung requester's information na po. So sa mga kukuha po ng PSA at nagmamadali po, so, ang masasuggest po namin sa inyo na option is, pwede po kayo mag-walk-in direct po sa Lucena. Kung ano naman po yung documents nyo at kailangan nyo na po, nagmamadali po kayo, ayun po yung pinakamagandang maisasuggest namin sa inyo para makuha nyo po yung documents nyo. So, yun po is yung mag-direct walk-in na po kayo sa Lucena. So, sa amin naman po, ang regular process po ng PSA namin is 1 week. Kaya lang po, this past few weeks po, ito lately, umaabot po siya ng 10 to 15 working days. So, usually po, yung advance. May mga cases naman po na napapaaga po yung release ng documents. Pero lately po, umaabot po siya ng 10 to 15 working days. So, ito po yung mga application forms natin. So, sa mga magre-request naman po ng PSA, kung mag-walk-in po kayo or mag-online, pareho po tayong may rates for walk-in and then may online rates din po tayo. So, nagpakita po ako sa inyo ng sample ng PSA. Ito po ulit siya, si PSA birth certificate. So, ito po is ni-request po sa amin ni client. Pinapakita ko po siya sa inyo as a sample. Ito pong document na ito pong PSA birth certificate na ito, na ni-request ni client kay Melchizedek Services is 100% po na galing sa PSA office. So, ito po is original document galing po sa PSA. May logo po siya ng PSA dito. And then, printed po siya sa security paper. So, may mga marks po dito sa likod ng papel. Kung makikita niyo po, ito po yung printed po siya sa security paper. So, hindi po siya basta ipinrint sa typewriting. Hindi po siya katulad ng texture po ng typewriting. Iba po siya.
So, ito po yung simpleng typewriting lang, and then ito po yung security paper kung saan po ipiniprint ng PSA ang nire-request nyo na PSA document kay Melchizedek Services. So, ito pong document na ito, once po na kayo ay mag-request kay Melchizedek Services, ito po ay 100% po na sure printed galing po sa PSA office, printed on a security paper po. So, ayun po. I-summarize ko lang po yung part 1 natin. So, si PSA po is yung dati din pong NSO. Ngayon po is Philippine Statistics Authority na po siya. Kung ang document nyo po is NSO pa po yung nakalagay dito sa taas na part po na ito, ibig sabihin po, hindi na po siya valid, hindi na po siya tinatanggap. Ang kailangan po natin is yung Philippine Statistics Authority na po, yung seal dito. So, meron po tayong 4 types ng documents. Yung pong birth certificate, ito po yung marriage certificate, death certificate, at saka po yung SENMAR. So, ito po yung sample natin ng SENMAR. Request po, meron po tayo dito mga application form sa bawat type ng documents ni PSA. So ito po yung green po para sa SENMAR, ito pong white is para sa birth, yung yellow para sa death, and then yung pink po natin is para sa marriage. So may mga information lang po tayo na kailangan i-fill up dito sa form, and then requester's information po sa likod, and then take note po tayo sa mga additional requirements po sa pag-file kay Melchizedek Services. So, ayun po, ulitin ko lang po, kung kayo po nagmamadali, ma-advise po namin kayo na mag-direct na po kayo sa office sa Lucena po. So, sa amin naman po, request po kayo ng PSA. Regular processing po is 1 week, kaya lang po, lately po is nagkakaroon po tayo ng delay, so umaabot po siya ng 10 to 15 working days. And then, para naman po sa mga magpa-file, either walk-in or online, may mga rates po tayo for walk-in, and then may mga rates din po tayo sa online. So, proceed po tayo sa part 2 po nitong video. So, yung part 2 po natin is yung pong tinatawag natin ng mga PSA problems. So, ano-ano nga po ba yung mga nagiging usual na problema ni PSA. So, nandyan po si male, nagiging female. Kung mga asawa po is si Noel, ay nagiging Noel yung spelling. Or yung pinanganak po ng usual din po na nagiging problem ng PSA ay halimbawa po ipinanganak ka ng 1973, ang nakaregister sa PSA mo is 1972. So, may mga ganun po yung mga usual na nagiging problema, or yung sa mga place po na dapat na naka-indicate, kumbaga po yung marriage, so nagkakaroon din po ng problema doon. Isa pa po sa pinaka nagiging problema is yung pong hindi po napaparehistro. So, ganito po yung napaparehistro, or yung pong magpapalate register, no records. So, yun po yung mga basic problems po sa PSA. So, ulitin ko lang po, basic po na nagiging problem ni PSA is either po yung gender, spelling po. Maliban po sa spelling, nagiging error din po paminsan yung middle initial. So, yung middle initial po, minsan nagiging error din siya. And then, yung date po na nakalagay sa PSA, maalinman po yung sa date of birth, date of marriage, at date of death. And then, yung pong place. Same place ng birth, place ng marriage, place ng death. So, yun po nagiging usual problema natin. Plus, yung pong mga no records, o yung hindi pa po napaparegister, o yung magpapalate register po. So, yun po yung mga nagiging usual problems po ng mga PSA documents natin. So, ngayon po, ang good news ko po sa inyo is maaari na po kayong tulungan ni Melchizedek Services sa pagpapakorek po or sa pagpapasaayos po ng mga PSA nyo. Ano man po yung problem na na-encounter nyo sa PSA nyo dun sa mga nabanggit ko po na problema, pwede na po kayong i-assist na Melchizedek Services.
So, once po na magpa-assist po kayo kay Melchizedek Services, meron po tayong legal process at susunod pa rin po tayo sa policy po ng government. So, once po na kayo ay magpa-assist kay Melchizedek, so, legal process po tayo, and then, susunod pa din po tayo sa process ng government. Sa mga gusto naman po na, sa mga mas prefer naman po na sila na po yung direct na mag-asikaso ng documents nila. So, wala naman po sa ating problema yon. Pwede lang po kayong dumirekta po sa local civil registrar sa inyong lugar. So, ayun po, pwede na po kayong i-assist na Melchizedek Services sa mga problem po ng PSA nyo. Maalin man po yan sa maling spelling ng pangalan, maling gender, maling date po sa PSA, maling place, hindi po naka-record, wala ang record, magpapalate registry. So, pwede na po kayong tulungan ni Melchizedek. Meron nga lang po tayong susundin na legal na proseso and then legal po na process na manggagaling mismo sa government. So, sa mga gusto naman po na kumbaga po, sila na po yung direktang mag-asikaso ng kanilang papel, wala naman po siyang problema. Pwede po kayong mag-direct. Ang maia-advise lang po namin, sa gusto pong sila na mag-assist mismo dun sa sarili nila, sa mga correction nila, wala naman pong problema. Ang maisasuggest po namin sa inyo is pwede po kayong mag-direct po sa local civil registrar po sa inyong lugar. So, para naman po sa mga gusto pong magpa-assist kay Melchizedek Services, so meron po tayong step-by-step procedure. So, ano po yung step-by-step procedure ni Melchizedek? So, ito po yung sample ng PSA natin. So, ano po yung step 1? Step 1 po, kung halimbawa ang may problema po sa document nyo is yung birth certificate po yung ipapakorek nyo. So, ang step 1 po natin is mag-file ng original PSA po. So, kailangan po natin is yung latest copy. So, kailangan po natin mag-fill up ng application form. Kasama po ito, ang isasubmit po is yung mga application forms po ni Melchizedek. So, ito po yung kailangan po natin. So, ito po yung mga kailangan natin na i-submit dito po sa office. So, kailangan po natin ng application forms, and then kailangan po natin yung mga forms po ni Melchizedek Services para sa assistance, at isama na din po natin yung copy po ng ID. So, application forms ni Melchizedek, plus meron pa po dito na Xerox copy ng ID. So, ito lang naman po yung kailangan natin para po ma-assist po natin yung inyo pong PSA problems, para makorek po natin yung mga PSA problems nyo. So, ito lang po siya, PSA application form, and then forms ni Melchizedek Services, and then yung pong copy natin ng ID. So, ulitin ko lang po, sa mga gusto pong magpa-assist ng corrections, o yung may mga problema po sa PSA nila na gusto pong magpa-correct or magpa-assist sa Melchizedek Services, ulitin ko lang po, meron po tayong step-by-step procedure at may legal process po tayo para po mapasaayos yung PSA nyo, and then susunod pa rin po tayo sa process po ng government. So, si Melchizedek Services po is sumusunod po sa legal na proseso ng pagsasaayos po ng PSA po ninyo. So, yung pong part 2, i-summarize, ulitin ko lang po. So, usual po na problems ni PSA. So, usual problems po ni PSA is yung pong mali ang spelling ng pangalan. Mali po, nandyan din po yung mali yung middle initial. Nandyan din po yung mali yung gender. Mali po yung date na nakalagay sa PSA. Mali po yung date na yung place po na nakalagay sa PSA. Yung pong hindi naka-record, walang record, at yung pong magpapalate register. So, lahat po noon ay, yun po yung mga usual na nagiging problems sa PSA. So, yung pong good news po namin, Melchizedek Services, is pwede na po kayong ma-assist na Melchizedek Services sa lahat po ng mga problema nyo sa PSA. Maalin man po yun dun sa mga nabanggit ko po na problema kanina.
So, pwede na po tayong ma-assist ni PSA. May legal na process po tayo at may step-by-step procedure po tayo na susundin. So, kung ang gusto nyo naman po is, kumbaga kayo na po yung mismong mag-asikaso ng correction ng PSA nyo, okay lang naman po yun sa amin, wala po tayong problema. Ang masasuggest lang po namin para po dun sa mga gustong po yung correction nila is mag-direct po kayo sa local civil registrar kung saan po kayo nakaregister, kung saan po ipinarehistro yung documents nyo. So, sa mga gusto naman po magpa-assist kay Melchizedek Services, meron po tayong step-by-step procedure. So, una po, magpa-file po muna tayo ng PSA dahil kailangan po natin is yung latest, original copy po ng PSA, and then yung mga application forms, plus yung Xerox, yung pong ating copy ng ID. So, ito po siya. So, ito po yung kailangan natin. Application form. Kung halimbawa po, birth certificate po yung may problema. And then, yung forms ni Melchizedek. Plus, kailangan din po natin dito ng attachment na ID po nung magpapa-assist po nitong ating PSA corrections. Good news natin, sa ngayon nga lang po, ang na-assist pa lang po namin is yung pong mga klase po. So, within Laguna po muna yung na-assist po namin. Yung pong mga po muna dito sa amin. So, sa ngayon po, sa Laguna area pa lang po yung na-assist namin. So, if ever po na nasa Laguna area po kayo and then decided po kayo na gusto niyo na pong ipaayos yung document nyo, so pwede po namin kayo i-assist. So, saan nga po ba tayo pwedeng mag-file ng request ng PSA at mag-file po ng PSA corrections? So, ito po yung ating mga contact numbers. Meron po tayong available po kami sa Messenger. Melchizedek po, ito po siya. And then, meron po tayong line, WhatsApp, Viber. So, ito po siya. Para po sa mga kababayan natin na nasa ibang bansa na magre-request ng PSA. So, meron po siya dito. And then, meron po tayong smart na contact number and then Globe. Sa mga magpapa-online assistance po, pwede po namin kayong i-assist Monday to Saturday from 8:30 to 5:30 PM po. And then kung magwa-walk-in naman po kayo, open po yung office namin from 8 AM to 5 day din po. Aside po sa office ni Melchizedek Services, may mga agents na din po kami around the Philippines and within abroad po. So meron po tayong mga agents dito po sa Laguna, meron po tayo sa Liliw, meron po tayo sa Victoria, meron po tayo sa Rizal, and then meron din po tayo dito sa San Pablo, may mga agents din po tayo. Meron din po tayo sa Cavite, sa Imus, at saka po sa Dasma Cavite, meron po tayong agents dyan. And then may agent din po tayo sa Cotabato na agents. And then outside the Philippines po, meron po tayong agents sa meron din po tayong agents dito at saka po sa Italy. So, sa mga magre-request naman po, yung mga clients po natin na nasa Pilipinas, so ito po yung mga contact details natin. So, meron po tayong Messenger, and then yung mga line WhatsApp, Viber, and then yung mga ulitin ko lang po, online assistance po is from Monday to Saturday, 8:30 to 5:30 PM, and then yun pong ating walk-in clients is from 8 AM to 4 PM po, Mondays to Saturdays din po. So, ito po yung ating contact details. So, sa mga may concern po sa PSA, or yung po mga magpa-file po, may mga corrections po, or may mga clarifications po, regarding po sa mga information about sa PSA, pwede po kayong mag-contact dito sa mga contact numbers namin. May sasagot naman po sa inyo. Ulitin ko lang po, online po is Monday to Saturday, 8:30 to 5:30 PM.
And then yung pong mga mag-walk-in, open po ang office dito po sa second floor. Sa City Shopping Mall, malapit po kami dito sa may bayaran ng tubig, Nawasa. Sa may side Saturday po. So, dun nyo po kami pwedeng makontak. So, if ever po may mga concerns po kayo sa mga PSA nyo, feel free lang po na mag-contact po sa amin at i-assist naman po namin po.